Hello mga stories, welcome back sa ating contest. So, mga stories for today's video. Um, ito tatalakayin natin. Itong post, ito. Ito galing kay Edsel or also known as si Edsel Flores, also known as si Sir Ed Tier. Basta, ilalagay ko sa description yon. Ito yung si Sir Edsel Flores. At meron siyang post dito no sa social media, which is yung Facebook, no? Ito sabi niya dito mga stories. Sabi niya dito kung tatlong dahilan kung bakit hindi dapat kaibigan ang katrabaho mo. Hindi ito absolute rule, no? Pero may dahilan kung bakit delikado. Una, mahirap magbigay ng correction. Kapag kaibigan mo, feelings muna ang iniisip bago performance. Pangalawa, nawawala ang accountability. Kapag may sablay, okay lang ang ending. Kahit paulit-ulit. Pangatlo, nahaluan ng personal ang trabaho. Isang tampuan lang nadadala ng execution. Diba? Sa negosyo, kailangan malinaw kung sino ang responsable. Hindi ito tungkol sa bait. Tungkol ito sa fit. Diba? May taong pang friendship, may taong pang execution. At kung pinilit mong pag-isahin, pareho ang nasasaktan. Ito ang edit reminder, hindi lahat ng kaibigan katrabaho. Ang negosyo kailangan ng structure. Tamang tao ay mas magaan na negosyo. So, ito yung post nito ni ito si Sir Edsel. So, well, start time muna tayo. Nangyari yan sa mga sa nag-work ako. Mostly sa mga staff. Pero yung like yung mga kumpanya, like yung mga office, medyo parang bihira ko na may kaibigan doon. Wala akong straight ito sila sa mga kumpanya na pinasukan ko. Especially yung mga office based ganun. Wala akong kaibigan yun. Oo. Wala akong kaibigan. Bagkos nila, parang lang, yung concern lang, kumbaga. Pero yung meron akong yung may katrabaho ko na di ko i-deny ito, meron akong kaibigan, okay? Na minsan nga, na after na work, minsan po, pupunta kami every Wednesday dahil sisimba. Kasama ako dun. Diba? Kasama ako. Kasama yung kanyang dating niyang ex-wife niya. Diba? Parang parang nag-istula akong third wheel nung time yun. Way back nung 2014 ata siguro. Dahil na yun. Sorry sa meron kasi nangyayari yan ng pati sa yung first job ko yung 2004, nagkaroon kasi ng parang investigasyon. So nangyayari, naka-cover up yung
yung sitwasyon, yung incident report. Dahil nagkaroon kasi ng overstay. Di ba? Nagkaroon kasi ng overstay. Umabot hanggang 12 midnight. Damay yung guard, damay yung cashier, damay yung computer, na attendant, pati rin ako doon. Involved na rin ako. Ngayon, nagkaroon kasi ng usap-usapan, dapat may mag-iimbestiga galing sa head office, yung area manager, yung executive, yung executive ng isang kumpanya, ayoko magpangalanan, at yung cluster manager. Area manager, executive, at saka yung manager. Di ako, ang daming i-interview, talagang mag-isa lang ako Kasi pag nasa Adlay ka dito, automatically sibak ka eh. Sabi daw, kung gusto mong makasurvive ng trabaho, kung gusto mong ma-survive ng trabaho, magpalusot ka. Ganun yung advice sa akin. Ngayon, na-survey, ako, in-interview ko. Talagang, totoo yung sinabi ni, Boss Kayo na, ang kalaban ng sinungaling ay timeline. Agree ako dun. Muntikan na ako dun. Sabi, every time na, sabi daw, ang gagawin ko daw, ay magbilyar. Kasi may, nagbilyar kami. So, yung 12 to 12 hindi ko masagot. Doon na lang, muntikan na ako doon. Sinabi ko, nakatambay lang ako. Diba? Muntikan na. At ito ang masaklap dito, mga stories. In the rest, yung mga involved doon, may mga natanggal. May natanggal na cashier. May natanggal na na attendant. May natanggal. At yung pati yung head, yung head sa kanila, natanggal. Ang natira, ako, yung yung katrabaho ko, oh my God, parang binuwis yung buhay. At ako yung wait lang. Okay, so ako yung natira, pati yung mga katrabaho ko yung sa branch, na-survive kami. Pero hindi ako, parang, hindi ako kontento dun. Parang sinakripisyo siya sa sarili nila dahil sa insidente dun. Well, I feel guilty dun. Nawalan sila ng trabaho din dahil lang dun. Alam mo yung nagamay sila? Survive, man. Di ako parang I feel guilty for that. Na parang, alam mo yun, yung parang sila nagsakripisyo para sa amin. Oh my God, I feel guilty for that. So, totoo lang. Hanggang ngayon, guilty na ako nun. Kaya, sabi ko, dapat, iniisip ko, dapat ako nang tanggalin eh. Hindi yung sila. Kasi, nadama yung nadamay sila eh. You know, nagsinungaling, ko na yung sinungaling, pero siya na sila nadanggal. Kaya I feel, guilty that. Kaya ginawa ko nun, na a month late, 4 months later, na ako, lumipat na ako ng branch. Lumipat ako ng branch, nagiging safe place na. At,
Yun yan na ano ko, ah, ayun, naging safe place at yun na nga, nasara na yun dun sa ano ko. Itong masaklap. Nagulat na lang ako ng story yung dati ay nag-close na. At damay dun yung mga yung mga trabaho dun. So, ibig sabihin parang ibig sabihin yung time na yun, balak isa rin yun dahil lang sa insidente. Oh my goodness. I feel bad for me. Tapos, ano pa? Tapos, hindi ko alam kung may galit sila sa akin, ganito, ganyan. Hindi ko inisip yun, mga stories. Hindi ko sinisip yun. Na minsan may nagalit sa galit sa akin. Tapos, minsan kasi, may nagkakaroon kasi ng loophole dahil nga hindi siya nang-patch, hindi siya patch na-patch, hindi pa updated yung game na yun. Kasi yung namin, meron siyang alam mo yung Rose Online, tagal na yun hindi pa patch yun, hindi pa updated, kailangan i-update. Alam mo ba, kaya nagkaroon ng yung parang medpit dito, kailangan pa ng ilagin para mag-update. Ang problem kasi dito is medyo naglalag, minsan di ba? Medyo ba? Talagang medyo siya naglalag siya sa Kaya minsan talaga sa damakmak 1 gig, ang laki yan ng batching. Kasi DSL pa yung tatay mo. Minsan kasi na minsan ginagawa na ng way para sikat mo. Hirap talaga maging yung talagang iba-backstab ka. Minsan kasi gagawa sila ng way para matansikan ka. Kasi nalaman niyo na may ako. Diba? Kung gusto mo ng kung gusto mong makaligtas ka dito, dapat kaibigan mo kami. No choice. Naging kaibigan ko ng mga yan. Sa hirap pag ginawa. Diba? Ayun. Hanggang sa kaya sa tagalian yun, minsan kinakaibigan ko. Aminado na ako dun. Pero hindi dapat ganun. Hindi dapat ganun ang mangyari. Kasi pwede kang, if ever na yan, pag kinaibigan mo yan, tapos kakalabayan mo yung management, pwede ka madali dito. For example, may nagkaroon ng katarantaduhan sa store nyo, damay ka. Yun nga yung problema din. Parang nagiging alam mo yun, magiging kalaban mo dito kahit sino. Mapakatrabaho mo ba yan o yung management. Di ba? Kaya, ang ko dito, ang masasabi ko lang dito, di lahat kaibigan mo. Okay lang na maging kaibigan kayo. Minsan, katulad sinabi ko, na naging may kaibigan ako, aminado na ako, hindi ko tinatanggi yun. May kaibigan talaga ako na katrabaho ko. Diba? Pero, may kaakibat yan na pwede ka madamay. Yes, pwede kang magiging madadamay ka dito. Kaya, dapat, obserban mo kung mayroon silang katarantaduhan.
mahirap talagang buhay. Mahirap talagang buhay. Minsan talaga, minsan isa-sacrifice ka nila. Tapos, ending is parang babayaran mo yung in wala, hindi natin maiwasan. Minsan talaga nagkakaroon ng kaibigan ka. Minsan, may kainuman, ganito, ganyan. Ayun. Pero agree ako dito sa post nito, no? Sa itong post nito kay Isa itself. Na hindi ano yun eh. Di lahat. Kasi mayroon talagang ano na may mga tao talaga na dapat iwasan mo. Iwasan mo. Kasi matatrap ka dito eh. Kaya yun. Minsan, tinatawagan kang kaibigan. Hindi ko naman kaibigan yun. Minsan, pagtitirpang ka eh. Pwede kang, may totoo talaga na may may nabubuli yan sa sa trabaho mo eh. Pag hindi mo sila kaibigan, yung ganito. O trabaho mo lang yung iniisip mo. May tendency na may pwede ka i-bully. Ganun yun. Ganun yun yan. Kaya talaga, misa talaga nag-resign na dyan. At, nag-office na ako at nakakapanibago talaga. Walang kaibigan doon. Talagang trabaho talaga. Trabaho. Yun nga lang, di ka, kumbaga, hindi ka sasalbahin doon. Hindi ka ipagtatanggol. Siguro ipagtanggol mo lang yung sarili mo. Ganun lang yun. Yun lang, ko dito. Yun yung masasabi ko dito. Yun yung, sarili mo na lang itatanggol mo. Yan lang mga story. So, yun. Ang sa akin lang dito is depende sa kung friendly ba to. Pero sa akin, parang personal ang trabaho lang. Yun lang ang aking place. Yun lang mga story. So, gusto nyo sa ibang video, don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel. And click na bigay ng notification. Thank you and have a good day. Bye.